tingnan mo tingnan mo, Claire Castro, para sa'yo talaga tong vlog na to eh. Sa sobrang yabang mo, panoorin mo to. Yung 2022, ang net worth daw po ng saldi ko ay 236.7 million. 2022. Si Zaldico daw, 236.7 million ang kanyang net worth. Ibig sabihin, ganun lang siya kayaman. 3 years after. Sino na presidente niyan? 2022 to 2025? Si BBM. 3 years after, ayan, 1.51 billion. Wow. Ilang daang porsyento yan? Ilang daang porsyento yan? 2, 4, 6, 8, 10. 500% yung itinaas ng kanyang yaman. Di ba? Panahon niya ni Bongbong. Baka isisi mo na naman kay Duterte yan. Nakilala na ni Saldico si Duterte. Oo, kilala nga nila yan. Sabi nga nila. Wala nga alam yan eh. Parang totoy lang yan. Nagtaka kami nung naging presidente si Marcos tas naging speaker si Romualdez, biglang yumabang yan eh. Walang alam yan. Hindi ba? Kita mo ngayon. 1.51 billion. Dapat di ba yan ang pinupuntirya natin? Di ba? Kasi halal ng taong bayan eh. Tapos, sila ang may hawak ng pera ng taong bayan for 3 years. Ang appropriations chairman, yan si Zaldico. Bakit bigla siyang yumaman? Anong nangyari doon? Si Duterte na naman. Next. Noong 2025, base doon sa report na yan na nagsisirculate, 1.51 billion na ang net worth. Sa 3 taon, umangat po ng 637% increase. 637, tingnan mo, conservative pa yung 500% ko. Yung net worth nung Congressman Saldico. Isa pang personalidad, hindi rin pwedeng palagpasin. Yung Speaker ng House of Representatives, si Martin Romualdez. Noong 2025, undeclared human Tumatindi. Tatahi-tahimik lang, sabi ko nga sa inyo eh. Bakit? Masyado na tayong nakafocus sa Diskaya, kung sino-sino pang mga kontraktor. Nakafocus tayo sa DPWH, mga district engineer. Bakit hindi natin tinitingnan etong mga nasa Kongreso na biglang nagsipagyamanan? Samantalang dapat nga conflict of interest kung ikaw ay nasa gobyerno, dapat nagda-divest ka sa mga businesses, lalong-lalo na sa mga businesses na pwedeng magamit para makapangulimbat o katulad ng construction firm. Hindi ba? Ngayon, tinan mo, Martin Romualdez, di umano, may-ari na daw ng isang media outlet. Yung ABS-CBN yata, part of it. Nabili niya na, pwede ba yun? Na ikaw, nasa gobyerno ka, tapos bibili ka ng isang TV network? Kita mo naman. 1,000. Hindi, 1,000% ang itinaas ng kanyang salin from 315 million to 3.465 billion. Tayo na hindi to mga lusyutan hindi to mga bilyar, hindi to mga pamilya ng Sigo, Kongwei at kung sino-sino pa. Pucha, mga politiko ito pwede nang ilaban sa Forbes itong mga to sa dami ng mga pera nila. Imagine. Ay 315 million. Itong 2022, ay 315 million. Ang net worth, after 3 years, 2025, 3.465 billion. 1,000% increase. Isa pang pangalan. Ito, kataki-tangi din ito. Ito, Manix Delipe dyan sa Zamboanga. Mantakin mo. Grabe nangyari ito Si Romualdez, naging 100% kapang 1,000% kapangyarihan niya, parang si Taguro. Nilabas niya yung isang, kasi ang nasa balikat niya si di ba, yung kapatid niya si Saldico.
Oh, 1,000% yung nilabas niya, lintik, malahalimaw. Oh, ito naman si Dalipe, paano? Yung Manix Dalipe, 2022, 203.7 million. After 3 years, from 2022 to 2025, yung 203.7 million, naging 1.49 billion ang kanyang net worth. 1.49 billion in 3 years. Oh, di ba? Oh, kanino nangyari yan? Sa anong administrasyon nangyari yan? Oh, ngayon Claire Castro, hinahamon kita, maghanap ka ng isang congressman na lang na naging ganito kayaman nung panahon ni Pangulong Duterte. Sige na. Oh, kasi naging Speaker of the House si Cayetano. Naging Speaker of the House si Velasco. Speaker of the House si Alvarez. O parang hindi naman sila naging ganyang kayaman. Panahon lang ni BBM na naging ganito kayaman yung mga yan. O, ito hindi to akin. Kinuha ko lang yan. O, ang alam ko, naglabas dito si Vic Rodriguez sa pagkakaalam ko Oo, pero nagsisirculate yan sa social media. Kinuha lang natin as reference. Para lang i-debunk yung mindset ni Claire Castro na parang lahat ng problema na meron tayo ngayon is gawa pa rin at ng mga Duterte, minana lang nila sa mga Duterte. O, hindi ba? So sana dumating ang panahon na maipaliwanag niya ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.